King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1154. Shifang. Brat, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang nangungunang gwardya ay tumingin kay Zhao Feng nang may paghamak. Bagamat hindi niya makita si Zhao Feng, gaano kaya kalakas ang taong ito kung kasama niya ang Green Jade Ship Race? 20. Si Zhao Feng ay umungal sa malalim na tono habang nagbago ang kanyang ekspresyon, at isang malakas na pag-agos ng kapangyarihan ng Eye Bloodline ang lumabas mula sa kanyang kaliwang mata habang tinitingnan niya ang gwardya na ito. Agad na naramdaman ng kaluluwa ng gwardya ang pagkidlat at pagkulog ng kulog sa kanyang kaluluwa. Halos himatayan siya dahil sa nakakatakot na pressure. Naramdaman ng ibang mga bantay sa malapit na may mali at agad na inilabas ang kanilang malalakas na aura, ngunit sa susunod na sandali, isang madilim na dilaw na kidlat ang kumislap mula sa katawan ni Zhao Feng at nagpakawala ng nakakatakot na pisikal na puwersa. Weng! Boom! Ang 8 gwardya at lahat ng nasa likod ni Zhao Feng ay agad na hindi makagalaw. Napakalakas! Maaaring ito ay isang divine body. Bukod sa Green Jade Ship Race Trio, sinubukan ng iba na lumaban sa pisikal na puwersa ni Zhao Feng. Parang kailangan lang ni Zhao Feng ng isang pag-iisip para mahulog sila sa lupa. True God. My Lord, patawarin mo kami. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng malaking gwardya na agad na nagsimulang magmakaawa. Mula sa kanyang pananaw, malaki ang posibilidad na ang taong ito ay isang True God, at sa likod ng isang True God ay tiyak na may 4 na bituing kapangyarihan man lang. Kahit na ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay hindi na naisin na saktan ang isang 4-star na kapangyarihan ng walang dahilan, at siya ay isang normal na miyembro lamang ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. 10 substandard God Crystal para sa isang araw. Agad na sabi ng guard. 10. Ulit ni Zhao Feng sa tono ng pagtatanong. Hindi. Ayos ang isa. Nagngangalit ang guard at agad na sinabi. Ho! Nawala ang nakakatakot na pressure. Iyan mong dalhin sa procedure. Kumuha si Zhao Feng ng 4 na substandard God Crystal at sinabi. Oo. Agad namang tumango ang makapal na gwardya, at ang iba pang nakapila ay napabuntong hininga rin. Ipinagbawal ng Exchange Spiritual Hall ang pakikipaglaban, ngunit teknikal na hindi pa sila nakapasok, at walang pakialam kung papatayin sila ng True God Senior na ito. Pumasok si Zhao Feng at ang kumpanya sa Exchange Spiritual Hall pagkatapos makakuha ng 4 na token. Ang Exchange Spiritual Hall ay tila ibang lugar sa labas ng mundo. Ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay napakakapal, at maaari pa itong ituring na isang sagradong lupain ng paglilinang. Whoosh! 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 Ang mga eksperto ng lahat ng lahi ay lumipat sa himpapawid. May mga maliliit na makinang lumilipad at mga espiritual na alagang hayop din. Maraming kakaibang istruktura ang makikita. Ang ilan ay malaki at kahanga-hanga habang ang iba ay misteryoso at matikas. May mga lugar din na may maliliit na tindahan. Hanggat ang mga tagalabas ay nagbigay ng isang tiyak na bayad, maaari rin silang magbukas ng isang stand. Ang daming tao. Isang purong ngiti ang ipinakita ni Liu Yun. Ito ang messaging token ng Blazing Fire Golden Ship Race. Hanapin mo ako pagkatapos mo. Binigyan ni Zhao Feng si Yuliner ng Golden Red Token. Ibinigay ito ng True God Skyfire kay Zhao Feng para sa mas madaling interaksyon. Salamat, Senior Zhao. Kinuha ni Yuliner ang token at nawala sa karamihan kasama sina Uncle Ching at Liu Yun. Ang bawat isa ay may iba't ibang pangangailangan. Kailangang gawin ni Zhao Feng ang sarili niyang bagay, kaya kailangan niyang humiwalay sa Green Jade Ship Race sa ngayon. Sa sandaling ito, nagsimula ang talakayan malapit sa pasukan kung saan pumasok si Zhao Feng. Hindi ba si Shifang iyon? Ang disipulo ng Sky Feather Island Lord. Si Shifang talaga. Hindi ko akalain na pupunta siya dito. Maraming eksperto ang tumingin sa pasukan. Isang gwapong lalaki na may maputlang balat at mayabang na ekspresyon ang dahan-daang pumasok sa Exchange Spiritual Hall sa gitna ng pagluhod at pagyuko ng mga kalapit na gwardya. Si Shifang, isang disipulo ng Sky Feather Island Lord. Bagamat siya ay isang demigod lamang, mayroon siyang kapangyarihan sa labanan ng isang rank 1 True God. Tila, sinadya niyang pigilan ang kanyang paglilinang upang maging mas malakas na Diyos. Iba talaga ang mga henyo.
Ang mga taong tulad natin na nakarating na sa pinakamataas na yugto ng Mystic Light Realm ay hindi na makakasulong pa at kailangang sumubok at makalusot anuman ang mangyari. Ang hitsura ni Shifang ay nagpapataas ng atensyon ng lahat ng kalapit na eksperto at naging dahilan upang sila ay mag-usap sa isa't isa. Ang Sky Feather Island Lord ang pinuno ng buong Sky Feather Island, kaya halatang nakakuha ng maraming atensyon ang kanyang disipulong si Shifang. Damapo din ang tingin ni Zhao Feng kay Shifang. Ang huli ay talagang hindi simple, ang magkaroon ng lakas ng isang rank 1 true god habang may cultivation ng isang demigod. Sky Feather Island lang ito. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang mga kababalaghan ng iba pang puwersa na namumuno sa Blue Ocean Bay? Hindi banggitin ang natitirang bahagi ng sinaunang Desolate Realm of Gods. Inaasahan ni Zhao Feng ang malaking Ancient Desolate Realm of Gods. Kailangang malaman ng isa na mayroong ilang dosenang lugar na katulad ng Sky Feather Island sa loob ng Blue Ocean Bay lamang, at ayon sa Black Destruction Serpent Dragon, ang Blue Ocean Bay ay isang maliit na sulok lamang sa gulong zone. Darating ang araw na lalaban ako sa mga henyo sa labas ng Sky Feather Island. Malumanay na sabi ni Zhao Feng habang pinupuno siya ng layunin ng labanan. Siyempre, pinakagusto ni Zhao Feng na makita ang mga inapo ng 8 Great God Eyes o kahit na ang 8 Great God Eyes mismo, ngunit hindi nakakuha si Zhao Feng ng anumang impormasyon tungkol sa 8 Great God Eyes kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Ang mga henyo na may bloodline mula sa 8 Great God Eyes ay hindi lilito sa ganoong kalayuan sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hihihi, ignorante. Narinig ni Shifang ang sinabi ni Zhao Feng sa daan at napailing siya ng tumawa. Madali niyang madudurog ang isang medyo late stage na Mystic Light Realm expert, ngunit sinabi ng taong ito na gusto niyang labanan ang mga henyo mula sa labas ng mundo. Nang banggitin ng isa ang mga tunay na henyo ng Ancient Desolate Realm of Gods, maging si Shifang ay napuno ng paggalang. Ayon sa sinabi ng kanyang master, ang Sky Feather Island Lord, ang mga kahanga-hangang pinakamataas na puwersang 4-star o kahit 5-star force sa gulong zone ay may kapangyarihang labanan ng isang rank 3 true god noong sila ay isang demigod at sila ay itinadhana na maging isang rank 3 true god o mas mataas pa kapag sila ay nakalusot. Hindi nag-abala si Zhao Feng sa sinabi ni Shifang at lumipat sa Exchange Spiritual Hall. Ang Dingsheng Auction Hall. Ang mga yapak ni Zhao Feng ay tumigil saglit nang makita niya ang isang malaking auction hall. Siya ay orihinal na nagpaplano na ipagpalit ang ilang mga mapagkukunan na hindi niya kailangan para sa ilang kailangan niya, ngunit bigla niyang naalala na walang saysay na panatilihin ang 3 substandard god crystals na kanyang ninakaw mula sa 3 elder ng Black-tongued Lizard race. Kung dinala niya sila sa auction, baka mapunta sila sa magandang presyo. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao sa Exchange Spiritual Hall ay nasa pagitan ng mga unang yugto at pinakamataas na yugto ng Mystic Light Realm. Ang mga demigod ay makikita rin paminsan-minsan, habang ang mga true gods ay napakabihira. Kaya, ang mga substandard god weapon ay dapat pumunta sa isang disenteng presyo. Higit pa rito, ang mga bagay at mapagkukunan na kailangan ni Zhao Feng ngayon ay napakahalaga, kaya mahirap hanapin ang gusto niya sa mga tindahan. Ang auction hall ay maaaring maging isang mahusay na pagpipilian para din doon. Diretso ang lakad ni Zhao Feng sa auction hall na ito. Itong panauhin, maaari ko bang tanungin kung nagbebenta ka o bumibili? Sabi ng isang magandang maid sa entrance. Nagbebenta. Sabi ni Zhao Feng. Pagkatapos ay dinala ng dalaga si Zhao Feng sa isang lihim na bulwagan. Bisita, mangyaring ilabas ang iyong ibinebenta, at titingnan ko ito. Isang matanda na may madilim na asol na mga mata ang nagbuga ng malamig na hangin habang nakangiting sinabi niya. Malinaw na kailangan ng auction upang kumpirmahin kung totoo o peke ang kanilang mga item, at kailangan din nilang matukoy kung sulit ang halaga ng mga item sa auction. Whoosh! Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at lumitaw ang 3 magkakaibang hugis na substandard god weapon. 3 substandard god weapon. Nagningning ang mga mata ng matanda. Ang isang tao na maaaring kumuha ng 3 substandard god weapon ng sabay-sabay ay tiyak na hindi simple. Pagkatapos ng lahat, ang mga substandard god weapon ay napakahalaga kahit na sa 4-star power. Iminungkahi ng matanda na ibenta ang 3 substandard god crystals na ito ng hiwalay upang mapakinabangan ang kita.
Ibenta rin ang mga item na ito. Nag-isip sandali si Zhao Feng bago nagpas siyang i-auction ang iba pang mapagkukunan sa loob ng kanyang interspatial na dimensyon na hindi niya kailangan. Marami sa mga ito ay mga mapagkukunan na masyadong nadobol ni Zhao Feng sa nakaraan, ang ilan ay nagmula sa mga samsam ng digmaan mula sa Black-Tongued Lizard Race, at ang ilan ay nagmula sa pagbabayad na ibinigay sa kanya ng True God Skyfire. Ang mga mapagkukunang ito ay masyadong mababa ang antas para sa kanya, at kahit ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi ito gusto. Ang dami. Napalitan ng gulat at saya ang ekspresyon ng matanda. Ang mga mapagkukunang ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Bagaman hindi masyadong mahalaga, ang halaga ay nakakagulat. Panauhin, huwag kang mag-alala. Dahil nagbebenta ka ng napakaraming mahahalagang bagay ng sabay-sabay, maaari kang direktang pumasok sa auction na ito, at tiyak na ibebenta ng Dingsheng auction ang lahat para sa magandang presyo na kasiya siya sa iyo. Nakangiting sabi ng matanda na may asol na mata. Ang asol na mata na elder ay naglabas ng isang token ng mensahe pagkatapos na paalisan si Zhao Feng gamit ang kanyang mga mata. Bantayan mo ang taong iyon. Siya ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ngunit ang kanyang kayamanan ay katumbas ng isang True God. Isang tusong ngiti ang ipinakita ng matanda na may asol na mata. Ang auction ay puno ng mga tao, kaya nagbayad si Zhao Feng ng mataas na presyo para makapasok sa isang VIP room. Hindi nagtagal ay nagsimula ang auction, ngunit dahil ang mga item ay masyadong mababa ang ranggo, si Zhao Feng ay hindi na nag-abala at nagsimulang magtanim sa loob ng silid. Ang auction ay patuloy na umuunlad. Kahit na magkagalit ang dalawang puwersa sa isa't isa dahil sa auction, hindi sila aatake sa isa't isa sa Exchange Spiritual Hall. Ang ilan sa mga sinaunang mapagkukunan na ibinebenta ni Zhao Feng ay lumabas. Ang malaking halaga ng mga mapagkukunan ni Zhao Feng ay nahati sa maraming iba't ibang mga antas dahil iyon ay magtataas ng presyo. 500 Substandard God Crystals. Isang malamig na boses ang umalangaw mula sa silid sa tabi ni Zhao Feng. 600 Substandard God Crystals. Isang demigod na may apoy pulang makapal na balat ay agad na tumawag. Hindi ba't si demigod Chen Yuhai iyon mula sa Scarlet Sun Race? Nakilala ng ilang tao ang pagkakakilanlan ni Chen Yuhai. Ang Scarlet Sun Race ay isa sa mas malakas na 4-star forces sa lugar. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo ha? 700 Substandard God Crystals. Isang bahagyang galit na boses ang tumunog mula sa silid sa tabi ni Zhao Feng. Si Shi Feng ito. Ang disipulo ng Sky Feather Island Lord. Sa pagkakataong ito, nakilala ng ilan sa mga tao ang boses ni Shi Feng, at agad na nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon si Chen Yuhai. Young Sir Shi Feng, hindi alam ng isang ito na kailangan mo rin ang mga resources na ito. Bibigyan kita ng 100 Substandard God Crystal mamaya ng personal. Humingi ng tawad si Chen Yuhai. Matapos ilantad ni Shi Feng ang kanyang pagkakakilanlan, walang ibang nakipagkompetensya sa kanya. Pagkatapos ay bumili si Shi Feng ng isang bahagi ng mga mapagkukunan ni Zhao Feng na may presyong 700 Substandard God Crystals. Ang hindi inaasahan ni Zhao Feng ay mas marami pa sa kanyang mga gamit ang binili ni Shi Feng sa napakababang presyo. Ang natitirang mga item ay lahat ay lumampas sa inaasahan ni Zhao Feng at binili ng maraming eksperto. Ang susunod naming ibinebenta ay isang Golden Yuan Stone. Ang batong ito ay naglalaman ng napakadalisay na metal elemental na kapangyarihan, at ito ay isang pangangailangan para sa paglikha ng mga God Crystals. Higit pa rito, ang Golden Yuan Stone na ito ay may napakataas na grado. Sa wakas ay binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Sa wakas ay lumitaw ang isang bagay na kailangan niya. Ang panimulang presyo ng Golden Yuan Stone ay 500 Substandard God Crystals. Magsimula na ang auction. Sabi ng host ng auction. 1,000 Substandard God Crystals. Si Zhao Feng, na nasa kwarto sa tabi ni Shi Feng, ay agad na nagsalita pagkatapos magsalita ang host. Napakayaman. Isang pagtaas ng 500 Substandard God Crystals ng sabay-sabay. Ang Golden Yuan Stone na ito ay napakalaki, kaya sulit ang presyong iyon. Ang ilan sa mga tao sa loob ng auction ay tinalakay. 1,100 Substandard God Crystals.
Nag-isip sandali ang isang master ng panday bago nagsalita. 2,000 substandard god crystals. Isang walang emosyong boses ang tumunog mula sa silid sa tabi ni Shifang. Sa pagkakataong ito, naging dead silent ang buong auction. Masyadong baliw si Zhao Fang. Una niyang itinaas ang presyo sa 1,000 substandard god crystals kaagad, pagkatapos ay ginawa itong 2,000 substandard god crystal sa kanyang susunod na bid. Nag-isip pa nga ang ilang tao kung itataas ba niya ang presyo sa 3,000 kung may ibang sumali. King of Gods, Kabanata 1155. Wild Ancient. Sino ang taong ito na maaaring kumuha ng napakaraming substandard god crystals para bilhin itong Golden Yuan Stone? 2,000 substandard na god crystals, kahit na ang mga normal na demigods ay hindi kayang kumuha ng napakarami. Nagtataka ang lahat kung ang taong ito ay isang elder ng isang makapangyarihang puwersang 4 na bituin o isang bagay. Maging si Shifang ay curious at gustong malaman kung sino ang nasa kwarto sa tabi niya. 2,000 substandard god crystals ang higit na lumampas sa halaga ng Golden Yuan Stone, kaya walang nakipagkompetensya kay Zhao Fang. Matagumpay niyang nabili ito, at ginawa niya ito dahil linangin niya ang Metal of Wind Lightning sa hinaharap. Mayroon akong buong substandard god crystal na minahan sa Ancient Dream Realm, kaya ang 2,000 substandard god crystals ay wala. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang mapangiti. Ang isang substandard god crystal na minahan ay halos kayamanan ng isang mas mahinang 4-star power. Mula dito, makikita kung gaano kayaman si Zhao Fang. Higit pa rito, ang Earth Crystal Race ay gumawa din ng substandard god crystals para kay Zhao Fang. Bumili si Zhao Fang ng ilan pang mahahalagang bagay sa napakataas na presyo. Sa puntong ito, ang atensyon na nakuha niya ay hindi bababa sa disipulo ng Sky Feather Island Lord, si Shifang. Gumastos na si Zhao Fang ng mahigit 10,000 substandard god crystals. Tanging ang mga dalubhasa sa True God ang maaaring kumuha ng napakaraming substandard god crystals. Ang lakas ng loob. Gusto ka nitong makilala pagkatapos ng auction. Ang boses ni Shifang ay tumunog mula sa silid sa tabi ni Zhao Fang sa sandaling ito. Agad na tumahimik ang auction. Ngayong gustong malaman ni Shifang kung sino ang misteryosong ekspertong ito, tiyak na ibibigay ng huli ang kanyang pangalan. Gusto nilang lahat na malaman kung sino ang mayamang ekspertong ito, ngunit walang tunog na nanggagaling sa silid sa tabi ni Shifang. Bagamat hindi ganoon kaganda ang impresyon ni Zhao Fang kay Shifang, hindi siya tutol sa ideya na makilala ang isa't isa. Pagkatapos ng lahat, si Shifang ay disipulo ng Sky Feather Island Lord, at sa isang punto, kakailanganin ni Zhao Fang na gumamit ng teleportation array na pinangangasiwaan ng Sky Feather Island Lord. Gayunpaman, ayaw ni Zhao Fang na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon dahil halos lahat ng mga eksperto dito ay magsisimulang bantayan siya. Ayaw ni Zhao Fang na umikot ng kusa sa paghahanap ng gulo, kaya nanahimik siya. Itong tao. Si Shifang ay may bahagyang galit na ekspresyon. Dahil walang sinabi si Zhao Fang, halatang ayaw niyang makipagkilala. Siya ang disipulo ng Sky Feather Island Lord. Kahit na ang kalaban na partido ay isang eksperto sa True God, dapat pa rin nilang bigyan siya ng mukha. Sa halip, tuluyan na siyang hindi pinansin sa harap ng lahat. Ang susunod na item na aming isusubasta ay isang substandard god weapon. Sa sandaling ito, binasag ng host ng auction ang katahimikan at ipinagpatuloy ang auction. Ang hitsura ng isang substandard god weapon ay nangangahulugan na ang rurok ng auction ay nalalapit na, ngunit hindi nito nakuha ang atensyon ni Zhao Fang. Ang huling item na ibinenta ng auction ay isang kayamanan na maaaring magpalaki ng pagkakataon ng isang tao na makalusot sa Heavenly Divine Realm, ngunit si Zhao Fang ay lubos na nagtitiwala sa paglusot. Ang isyo lang sa kanya ay kung anong ranggo ang maaabot niya, kaya hindi siya sumali sa bidding para sa kayamanang ito. Pagkatapos ng auction, pumunta si Zhao Fang sa inner area ng Dingsheng Auction Hall at kinuha ang bayad para sa kanyang nabili na mga item. Bagamat malaki ang ginastos niya, ang natanggap niyang kapalit sa pagbebenta ng kanyang mga gamit ay lumampas sa halagang ginastos niya. Nagpatuloy si Zhao Fang sa paglalakad sa Exchange Spiritual Hall pagkatapos ng Dingsheng Auction. Pumasok si Zhao Fang sa ilang tindahan na nagbebenta ng mga armas, ngunit wala siyang nakitang bagay sa kanya. Ang mga bows ay medyo bihira,
kaya ang kanilang presyo ay mas mababa kahit na sa mga auction, kahit na sa tuwing sila ay lalabas. Biglang naamoy ni Zhao Feng ang masarap na karne at alak. Naroon din ang ingay ng daldalan. St. Pearl Tower. Lumingon si Zhao Feng sa gusali. Ang gusali ay mas malaki pa sa Dingsheng Auction Hall. Mula dito, makikita kung gaano kasikat ang lugar na ito. Kailangan lang ng mga cultivator na sumipsip ng Heaven Earth Yuan Chi. Dahil hindi na nila kailangang kumain, ang restaurant na ito ay dapat may ilang kakaibang punto para maging napakasikat nito. Tingnan natin ang loob. Bahagyang interesado si Zhao Feng. Nakahanap siya ng lugar kung saan walang nakaupo at umupo. Maaari ko bang itanong kung ano ang gusto ng customer na ito? Masiglang sabi ng medyo maikling waiter. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw sa ere ang isang screen na naglalaman ng mga pinggan at presyo. Ito ang unang pagkakataong dumating ni Zhao Feng, at dahil wala siyang alam, pumili lang siya ng ilang random na pagkain. Sige, batang Ginoo, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Masaya ang ekspresyon ng waiter. Ang customer na ito ay pumili ng ilan sa mga pinakamamahaling pagkain na hindi kayang bilhin ng mga normal na tao. Ang pagkain dito ay tila ginawa mula sa mga mapagkukunan ng paglilinang at ang laman ng mga bihirang hayop. Siniyasat ni Zhao Feng ang pagkain ng iba pang mga customer. Kawili-wili. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang landas ng paglilinang ay puno ng panganib at labis na kahirapan, at may mga pakinabang sa pagpapahinga sa panapanahon. Higit pa rito, ang pagkain dito ay ginawa mula sa mga mapagkukunan. Walang downside sa pagtaas ng paglilinang ng isang tao habang kumakain ng masarap na pagkain. Hindi nagtagal ay dumating na ang pagkain ni Zhao Feng, at sinimulan niya itong tikman nang walang sinabi pa. Meow meow. Sa isang kislap ng pilak, lumitaw ang maliit na pasang magnanakaw sa mesa. Tulad ng inaasahan sa isang matakon na pusa. Bahagyang natahimik si Zhao Feng. Mula nang makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang munting pasang magnanakaw ay palaging nasa pag-iisa at bihirang makipag-ugnayan kay Zhao Feng. Ngunit ngayon, ang munting pasang magnanakaw ay tumalon na may gutom na ekspresyon. Nagpakita si Zhao Feng ng nagulat na ekspresyon matapos masusing suriin ang maliit na pasang magnanakaw. Sa oras na ito, ang maliit na pasang magnanakaw ay isang demigod, at ang pundasyon nito ay napakatibay. Nalampasan na ako ng munting pasang ito. Napalunok si Zhao Feng. Meow meow. Ikanaway ng maliit na pasang magnanakaw ang mga paa nito kay Zhao Feng. Kailangan mo ng maraming mapagkukunan upang may handa ang iyong tagumpay sa Heavenly Divine Realm. Nagulat si Zhao Feng. Ang munting pasang magnanakaw ay kamakailan lamang ay naging isang demigod, ngunit naghahanda na itong makapasok sa Heavenly Divine Realm. Anong klaseng halimaw ang pasang ito? Sa kasamaang palad, si Zhao Feng ay walang sapat na mapagkukunan para sa kanyang sarili, kaya tiyak na hindi niya masisiyahan ang maliit na pasang magnanakaw. Bukod pa rito, ang maliit na pasang magnanakaw ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga bihirang mapagkukunan na hindi maibigay ni Zhao Feng kahit na gusto niya. Meow meow. Bumantong hininga ang munting pasang magnanakaw at nagpakita ng panunuya. Hindi nakaimik si Zhao Feng. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagsasabi na kailangan nitong maghintay para sa paglilinang ni Zhao Feng na makahabol upang makuha ang mga mapagkukunan nito. Kumain ka lang at itikom mo ang bibig mo. Hindi nasisiyahang sabi ni Zhao Feng. Narinig mo ba na ang Wild Ancient Secret Dimension na nagbubukas minsan sa bawat 10,000 taon ay naging kakaiba at maaaring magbukas ng mas maaga kaysa karaniwan? Paano ito posible? 1,000 taon na lang ang nakalipas mula noong huling beses na nagbukas ang Wild Ancient Secret Dimension. Bukod sa masasarap na pagkain, ang St. Pearl Tower ay isang lugar kung saan nag-uusap ang mga eksperto ng malalaking puwersa. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay isa sa pinakakilalang lihim na dimensyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Nagbukas ito minsan sa bawat 10,000 taon, at hindi ito nagbago mula noong simula ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang background ng Wild Ancient Secret Dimension ay sobrang misteryoso. Tila, sa simula ng panahon, mayroon lamang isang Ancient Desolate Continent. Napakalaki nito at walang katapusan. Sa isang tiyak na araw,
Isang malaking digmaan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo ang nangyari sa Ancient Desolate Continent at nawasak ito. Ang langit at lupa ay kumalat at naging kasalukuyang fan universe. Ang Ancient Desolate Continent na nabasag ay naging mga piraso ng alikabok na kumalat sa fan universe. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay ang pinakamalaking bahagi ng lupain na natitira mula sa pagsira ng Ancient Desolate Continent. Tila, ang Wild Ancient Secret Dimension ay isa ring malaking piraso ng lupa na naiwan mula sa Ancient Desolate Continent, ngunit hindi pa ito nalantad sa buong sansinukob, at ang mga nabubuhay na bagay sa loob ay mayroon pa ring hitsura noong sinaunang panahon. Ang mga mapagkukunan doon ay napakayaman, at posibleng may mga pamana mula sa makapangyarihang mga nilalang noong Ancient Era. Walang kwenta kung pag-usapan natin yan. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay ganap na walang kaugnayan sa atin. Ang pinakamahinang tao na maaaring pumasok ay mula sa 4.5 bituin na puwersa. Ang mga buntong hininga ay tumunog sa loob ng St. Pearl Tower. Ang lahat ng naruroon ay nakarinig lamang ng Wild Ancient Secret Dimension. Wala sa kanila ang nakakita nito sa kanilang buhay noon. Ang 4.5 bituin na puwersa ay mga puwersang may Ancient God, 7th God True Rank. Ang buong Sky Feather Island ay walang isang Ancient God. Ang mga puwersang 4.5 bituin lang ang may karapatang pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Nagulat si Zhao Fang. Hindi niya akalain na makakarinig siya ng ganitong balita. 4.5 bituin na puwersa lang ang maaaring pumasok. Hindi ba iyon nangangahulugan na ang lihim na dimensyon ay kinokontrol ng 5-star na kapangyarihan ng Ancient Desolate Realm of Gods? Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Kung ang isang puwersa ay nangangailangan ng isang Ancient God upang ituring na isang 4.5 bituin na kapangyarihan, kung gayon paano ang 5-star power? Anong uri ng mga ekspertong lumalaban sa langit ang mayroon sila? Sa pag-iisip hanggang dito, naramdaman ni Zhao Fang na siya ay kasing liit ng isang langgam sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang numero 1 lihim na dimensyon ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nakatadhana na hindi ako makasama. Umiling si Zhao Fang sa panghihinayang. Tanging ang pinuno ng Blue Ocean Bay, ang Golden Jade Race, ang maaaring ituring na isang 4.5 bituin na kapangyarihan. Sa kasalukuyang lakas ni Zhao Fang, isinantabi ang pagkuha ng lugar para makapasok, hindi man lang niya makontak ang Golden Jade Race, kaya binitawan ni Zhao Fang ang pag-iisip na ito at nagpas siyang tumuon sa paglilinang. Magagawa niyang makita ang mas malawak na lupain ng Ancient Desolate Realm of Gods sa hinaharap anuman. Hindi mo kailangang maging malungkot. Sa sandaling ito, isang lalaking nakaputi at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may eskarlata na balat ang pumasok sa St. Pearl Tower. Narito si Young Sir Shifang. Babayaran ko ang lahat ng gastos ni Young Sir Shifang sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga eksperto sa St. Pearl Tower ang lumapit at binati si Shifang. Ang lalaking eskarlata ang balat sa tabi ni Shifang ay si Chen Yuhai mula sa auction. Ang aking master, ang Sky Feather Island Lord, ay ipapadala ako sa Golden Jade Race. Baka makapasok ako sa Wild Ancient Secret Dimension. Lumitaw ang pagiging saplade sa gwapong mukha ni Shifang. Ganito talaga ang kaso. Ang Sky Feather Island Lord ay nagpaplano na ipadala si Shifang sa Golden Jade Race, ngunit hindi talaga kumpiyansa si Shifang na makakakuha siya ng lugar para makapasok sa Secret Dimension. Talagang umaasa siya na ang Wild Ancient Secret Dimension ay magbubukas ng ilang sandali. Ito ay magbibigay sa kanya ng oras upang maghanda at labanan laban sa mga kahangahangang Golden Jade Race. Maswerte talaga si Young Sir Shifang. Hindi ko akalain nakakatawan ni Young Sir Shifang ang Sky Feather Island at papasok sa numero 1 lihim na dimensyon sa Ancient Desolate Realm of Gods. Nang marinig ng lahat si Shifang, lalo silang naging mainit sa kanya. Sina Shifang at Chen Yuhai ay nag-scan sa St. Pearl Tower at nakitang may mga tao sa bawat mesa. Biglang naglakad si Shifang sa direksyon ni Zhao Fang. Itong kaibigan, wala ka bang pakialam kung uupo kami ng kaibigan ko dito? Ang mainit ng ngiti ni Shifang ay nagtago ng malamig na intensyon. Sa totoo lang, napakalinaw ng kanyang kahulugan, gusto niyang paalisin si Zhao Fang. Siyempre,
Ang dahilan kung bakit niya pinili si Zhao Feng ay dahil siya lang ang nag-iisang tao sa isang table habang ang iba pang mga table ay may kahit 3 tao. Naalala rin niya ang pagyayabang na ginawa ni Zhao Feng nang pumasok siya sa Exchange Spiritual Hall, kaya nagkaroon siya ng bahagyang impresyon kay Zhao Feng. Young Sir Shifang, hindi na kailangang makipag-usap sa kanya. Malungkot ang ekspresyon ni Chen Yuhai habang galit na nakatingin kay Zhao Feng. Ang isang medyo late stage na Mystic Light Realm ay wala sa kanyang mga mata. Gayunpaman, tumayo si Zhao Feng sa sandaling ito. Ayos lang, tapos na akong kumain. Ang batang si Sir Shifang ay maaaring magkaroon ng lugar na ito. Binuhat ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw at umalis. Mukhang alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Galit na nagalit si Chen Yuhai bago nagsalita ng nakangiti. Young Sir Shifang, mangyaring umupo. Ako ang magbabayad para sa pagkain na ito. Gayunpaman, nakatayo doon si Shifang at nagpakita ng maalalahang ekspresyon sa kanyang gwapong mukha. Medyo pamilyar ang boses ng taong iyon. Parang narinig ko na ito sa kung saan. Biglang naalala ni Shifang ang malamig na boses na patuloy na tumatawag ng mataas na presyo sa katabi niyang silid sa auction. King of Gods, Kabanata 1156. Sunod-sunod na pagpatay. Naglakad palabas si Zhao Feng mula sa hilagang gate ng Exchange Spiritual Hall pagkatapos umalis sa St. Peel Tower. Whoosh! Weng! Si Zhao Feng ay naging isang kidlat at nawala sa malayo. Hindi naman ako nagpunta sa pagkakataong ito dito para sa wala. Nakuha ko ang gayong mahalagang balita at natikman ang pagkain ng St. Pearl Tower. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay sumang-ayon na ang pagkain ng St. Pearl Tower ay masarap at dapat na madalas pumunta si Zhao Feng doon. Sige, sa susunod na lang tayo kung may pagkakataon. Sumang-ayon si Zhao Feng sa maliit na pas ang magnanakaw. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Sa susunod na sandali, isang malamig na boses ang tumunog mula sa isang kagubatan ilang milya sa likod ni Zhao Feng. Whoosh! Isang gintong araw na nagpapalabas ng malamig na aura ang bumaril kay Zhao Feng sa bilis ng kidlat. Boom! Pang! Sumabog ang gintong liwanag, at nagsimulang kumalat ang isang gintong bagyo. Tulad ng inaasahan kay Senior Lu Wei. Hindi niya pinalampas. Malamang napatay na siya ng palason ni Senior Lu Wei. Wala na tayong kailangang gawin. Ang mataas na echelon ng pamilya ay labis na tinantya ang brat na iyon. Dalawang cultivator sa peak stage ng Mystic Light Realm sa tabi ni Lu Wei ay tumawa ng may malamig na ekspresyon. Ang tatlong magsasaka ay may dalawang magkabahaging katangian. Mayroon silang isang pares ng asol na mata at malabong puting balahibo na nagbigay ng malamig na sensasyon. Weng! Boom! Ang gininto ang bagyo sa di kalayuan ay biglang sumabog, at isang matangkad na kabataan na nababalutan ng gininto ang puting kidlat ay biglang lumitaw. Mukhang ang taong ito ay nilinang ang isang malalim na pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan. Hindi siya simple. Sama-samang umatake at patayin siya. Ang dalawang peak stage na Mystic Light Realm na miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay tumalon mula sa kagubatan. Bahagyang mas mabagal si Lu Wei habang nakatingin kay Zhao Feng nang may pagtataka, ngunit dahil ang iba sa kanyang lahi ay naka-charge na, si Lu Wei ay tumutok at itinaas ang gintong pana sa kanyang kamay. Weng! Whoosh! Isang gintong arrow ang bumaril. Hindi talaga ako naparito para sa wala. Ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nagbibigay sa akin ng mga regalo kahit na umalis na ako sa Exchange Spiritual Hall. Kukunin ko ito. Tumawa si Zhao Feng at pinaandar ang kanyang Sacred Lightning Body habang umaarangkada siya. Bastos! Natawa ang isa sa mga miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race nang marinig niya ang sinabi ni Zhao Feng. Ngunit sa sumunod na sandali, isang kidlat ng madilim na dilaw na kidlat ang lumitaw at bumagsak ng may nakakatakot na puwersa ng gravity at kidlat. Boom! Pang! Itong miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay napaso na itim at nagsimula siyang mahulog. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Zhao Feng ang Fire of Wind Lightning at ginamit ang bahagi ng kanyang divine power habang siya ay nagtulak palabas. Boom! 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 Ang palad ay parang bundok habang bumagsak ito sa Blue-Eyed Ice Wolf Race na miyembro at tuluyang winasak ang kanyang kaluluwa at katawan.
Ito. Ang ibang miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay tumayo sa sobrang gulat, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig sa takot. Isang peak stage na eksperto sa Mystic Light Realm ang napatay sa isang galaw lang. Paano ito naging posible? Paano ito magagawa ng isang late stage na Mystic Light Realm? Ang tanging posibilidad na naiisip niya ay ang kabataang ito ay isang True God expert na nagtatago ng kanyang kultibasyon. Ang lakas ng taong ito. Si Lu Wei sa di kalayuan ay nabigla. Nakaramdam siya ng panganib sa sandaling ihayag ni Zhao Feng ang kanyang tunay na lakas. Takbo. Ito ang unang pumasok sa isip ni Lu Wei. Whoosh! Si Lu Wei ay naging isang bahid ng liwanag at bumaril sa malayo. Ang taong ito ay tiyak na hindi maglalakas loob na atakihin ako hanggat babalik ako sa Exchange Spiritual Hall. Isang pakiramdam ng kalmado ang lumitaw sa gulat na ekspresyon ni Lu Wei. Weng. Isang pares ng iskarlata na pakpak ng kidlat ang kumalat sa likod ni Zhao Feng. Whoosh! Ginamit ni Zhao Feng ang lightning wings flying technique at umangkas kay Lu Wei. Hinahabol si Lu Wei. Ang ibang miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay agad na nagpakawala ng hininga matapos makitang hinabol ni Zhao Feng si Lu Wei. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang bahid ng pilak ang bumungad sa kanya. Shua! Hiniwa ng itim na ripple ang miyembrong Blue-Eyed Ice Wolf Race na ito sa kalahati, kasama ang kanyang kaluluwa. Paano ito posible? Itong espiritual na alagang hayop. Napuno ng pagkabigla ang mukha ng miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Hindi niya akalain na papatayin siya ng isang espiritual na alagang hayop. Tila ang may-ari nito ay nakitang masyadong nakakahiya na gawin ito sa kanyang sarili. Plop! Bumagsak sa lupa ang katawan na nahati sa dalawa. Meow-meow. Inalis ng maliit na pas ang magnanakaw ang itim na talam at inalis ang interspatial na dimensyon. Lightning Wing Spatial Flash. Ginamit ni Zhao Feng ang flying technique at agad na naabutan si Lu Wei. Senior, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ng pamilya na gawin ito. Agad na nagsimulang magmakaawa si Lu Wei nang maramdaman niya ang pressure na bumaba sa kanya. Bagamat siya ay isang demigod, nagdadalubhasa siya sa stealth at assassination. Kapag nakalapit na ang kalaban sa kanya, mababawasan ng husto ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nilinang ni Zhao Feng ang Dao of Lightning at nagsanay sa isang malalim na diskarte sa pagpapalakas ng katawan, na isang perpektong kombinasyon para sa malapit na labanan. Mas mabilis din si Zhao Feng kaysa sa kanya, kaya walang pagkakataong manalo si Lu Wei. Ang alam ko lang ay naparito ka para patayin ako. Hinding-hindi ako nagiging madali sa mga gustong mamatay ako. Tumawa si Zhao Feng sa pangaalipusta. Kapag naghanda ang isa na pumatay ng iba, kailangan din nilang maghanda para patayin. Wind Lightning Eye Flame. Isang purple and gold na apoy ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng kasabay ng pag-alon ng malakas na eye bloodline power. Boom! Agad na napasigaw si Lu Wei ng dam-apo sa kanya ang pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Feng, ngunit hindi niya nagawang ipagpatuloy ang pagtakas. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Inilibot ni Zhao Feng ang Fire of Wind Lightning at tinawag ang kanyang divine power habang itinutok niya ang kanyang palad patungo kay Lu Wei. Boom! Pang! Bam! Ang figure ni Lu Wei ay itinapon ng ilang milya bago tuluyang naging abo mula sa nakakatakot na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang aking Sacred Lightning Body ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, kaya ang pinsalang dulot ng Sky-destroying Sacred Lightning Palm ay mas malakas pa. Nagpahayag si Zhao Feng ng masayang ekspresyon nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng palad na iyon ngayon lang. Ang kanyang kapangyarihan ay tunay na maihahambing sa isang rank 1 true god sa mga tuntunin ng parehong opensa at depensa. Hindi umalis si Zhao Feng pagkatapos patayin si Lu Wei. Sa halip, nakatayo lang siya doon. Ang lahat sa loob ng 10,000 milya ay patay na tahimik, na parang ang lahat ay nagyelo. Illusion Soul Blast. Biglang tumutok ang mata ni Zhao Feng sa isang lugar na 10,000 milya ang layo. Weng! Isang kulay ube at gintong ambon ang agad na sumilip patungo sa kagubatan. Whoosh! Isang pulang apoy ang agad na bumaril sa hangin at lumipad sa direksyon ng Exchange Spiritual Hall. Ang taong ito ay Escarlata at tila nagliliyab. Si Chen Yuhai iyon mula sa Scarlet Sun Race. Senior,
Patawarin mo ako. Nagkataon lang akong pumunta dito at wala akong ibang intensyon. Sabi ni Chen Yuhai habang lumilipad palayo. Sa totoo lang, ipinadala siya ni Shi Fang kay Zhao Fang upang patayin ang huli, ngunit nalaman niya na ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nagpaplano din na patayin si Zhao Fang, kaya nagtago siya sa kadiliman. Hanggat namatay si Zhao Fang sa alinmang paraan, kumpleto na ang kanyang gawain. Gayunpaman, sa isang kisap mata, pinatay ni Zhao Fang ang lahat mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race na sumunod sa kanya. Kahit na si Chen Yuhai ay mas malakas kaysa kay Lu Wei, hindi pa rin siya ang kalaban ni Zhao Fang. Nagkataon lang, ha? Nagkataon na sinundan mo ako ng napakatagal. Tumunog ang mapaglarong boses ni Zhao Fang. Ngumiti ng mapait si Chen Yuhai. Napansin ni Zhao Fang ang Blue-Eyed Ice Wolf Race at siya noon pa man. Kahit nagkataon lang, kailangan kitang patayin. Naging malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Napansin niyang may mga taong sumusunod sa kanya noon pa man, kaya umalis siya sa Exchange Spiritual Hall para tapusin ang lahat ng problemang ito. Napakaswerte ni Zhao Fang na hindi dumating si Shi Fang. Habang kayang patayin ni Zhao Fang si Shi Fang, nasa likod ni Shi Fang ang Sky Feather Island Lord, at hindi kayang saktan siya ni Zhao Fang ngayon. Wind Lightning Eye Flame. Gumamit si Zhao Fang ng Soul Eye Bloodline Technique pagkatapos isara ang distansya. Boom! Isang lilang at gintong apoy ang sumabog sa mukha ni Chen Yuhai, ngunit ang kaluluwa ni Chen Yuhai ay mas malakas kaysa sa naunang kalaban at nagawang lumaban saglit. Ang pinananatiling punto ay natagpuan ni Chen Yuhai ang target na mabuhay, ang Exchange Spiritual Hall sa hindi kalayuan. Kapag nakapasok na siya sa Exchange Spiritual Hall, walang sino man sa Sky Feather Island maliban sa Sky Feather Island Lord ang maglalakas loob na patayin siya. Maraming eksperto sa iba't ibang lahi ang nakapila sa labas ng Exchange Spiritual Hall. Boom! Ang tunog ng labanan ay lumitaw sa malayo, at isang nakakatakot na presyon ng apoy at kidlat ang dumurog. Hindi ba iyon ang Senior Chen Yuhai mula sa Scarlet Sun Race? Nagulat ang isang di pantaong eksperto sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Mukhang may humahabol kay Senior Chen Yuhai. Sinong lahi ng eksperto ang humahabol kay Senior Chen Yuhai? Hindi lang ang mga nasa linya ang nagulat, maging ang mga gwardya ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nagulat na tumingin. Ang Scarlet Sun Race ay isa ring 4-star power. Hindi man kasing lakas ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, nasa top 10 pa rin sila sa 4-star forces sa Sky Feather Island. Sky Penetrating Finger. Inilabas ni Zhao Fang ang sinaunang bloodline na kapangyarihan sa loob ng kanyang hintuturo at pinagsama ito sa lakas ng Wind Lightning. Whoosh! Isang iskarlate gintong liwanag ang kumislap sa hangin at tumagos sa ulo ni Chen Yuhai. Whoosh! Ang iskarlate gintong liwanag ay nagpatuloy sa pagbaril pasulong at pinatay ang isang mahinang magsasaka mula sa ibang lahi sa malapit na linya. Weng! 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 Agad na lumitaw si Zhao Fang sa hangin sa itaas ni Chen Yuhai at nagpakawala ng nakakatakot na pag-atake ng kaluluwa gamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang mahinang kaluluwa ni Chen Yuhai ay agad na nawasak, at kinuha ni Zhao Fang ang kanyang interspatial na dimensyon. Tahimik ang paligid dahil ang lahat ng mga eksperto malapit sa pasukan ng Exchange Spiritual Hall ay natigilan. Ang second elder ng Scarlet Sun Race, si Chen Yuhai, ay pinatay ng napakasimple. Sino itong kabataang may gininto ang buhok? Hindi nag-abala si Zhao Fang sa mga taong ito at naglabas lang ng message token. Nasa labas ako ng Exchange Spiritual Hall. Halika. Isang kulay pilak na kulay abo na guhit ng liwanag ang kumislap at dumapo sa balikat ni Zhao Fang. Hindi nagtagal ay lumabas sa gate ang Green Jade Ship Race. Ano ang nangyayari? Naramdaman ni Uncle Ching na hindi tama ang kapaligiran, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Tara na. Ipinakalat ni Zhao Fang ang kanyang intent at tinakpan nito ang Green Jade Ship Race Trio. Weng! Pinuno ng Divine Power ang Misty Spatial World. Whoosh! Nagsimulang mawala ang grupo sa isang iglap ng pilak. Sino ang taong iyon na madaling pumatay kay Chen Yuhai? Iyan ba ay isang kayamanan na maaaring dumaan sa kalawakan? Unti-unting bumalik sa normal ang gate pagkaalis ni Zhao Fang at ng kumpanya. Sa tabi ng tirahan ni Zhao Fang sa Blazing Fire Golden Ship Race. Weng!
Si Zhao Feng at ang Green Jade Ship Race Trio ay dahan-daang lumitaw na may kidlat ng pilak. Iyan ba ay isang kayamanan na maaaring dumaan sa kalawakan? Natigilan si Uncle Ching. Ang gayong mga kayamanan ay mas mahalaga kaysa sa iba sa parehong grado. Senior Zhao, aalis na tayo. Ang Green Jade Ship Race Trio ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pag-istorbo kay Zhao Feng. Napakalaking gastusin sa enerhiya. Bulong ni Zhao Feng. Kahit na ginamit niya ang divine power para mag-teleport, ginugol pa rin nito ang malaking enerhiya niya. Ang Green Jade Ship Race Trio ay may napakababang cultivations at maaaring baliwalain. Ang mahalagang isyo ay ang istruktura ng espasyo sa Ancient Desolate Realm of Gods ay iba sa Continent Zone, kaya nangangailangan ito ng mas maraming enerhiya upang makagalaw dito. Kung ginamit niya ang parehong dami ng enerhiya sa Continent Zone, makakapaglakbay si Zhao Feng ng ilang beses sa malayo. Hindi nagtagal ay naglabas si Zhao Feng ng isang token ng mensahe. Munting kaibigan Zhao Feng, halika sa aking lugar. May pag-uusapan ako sa iyo. Tumunog ang boses ng True God Skyfire.